May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangat mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Ng tunay na kamanghamangang bagay sa buhay ng bawat isa. Ariin po nating isang tagumpay sa buhay ni Ate Roxanne. At yung kalungkutan, alam po natin, andyan yan sa pamilya. Roxanne. Alam natin na dumaraan po sila ng kalungkutan, pero in God's perfect time, may kapanahunan na mawawala po yung lumbay na yon. At dahil po may Diyos tayong buhay, na patuloy na nagpapakita at yumayakap po sa lahat ng anumang pinagdadaanan ng bawat isa. May kamanghamangan Diyos tayo na gagamot sa anumang sugat at hapdi sa puso ng bawat isa. At kung titignan po natin na hindi po natin kaya mapagtagumpayan ang lahat, kundi ang patuloy po tayong manangan, patuloy tayong umasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na kung saan po patuloy tayo pinapakilala ng banal na Espiritu ang pagka-Diyos po ni Jesucristo, na tanging bugtong na anak ng ating Panginoon Diyos na siyang ipinagkaloob po sa atin. Hindi kaya po ang bawat isa sa gabi nito, magbigay po tayo, paglaan tayo ng kahit isang minuto lamang na makinig tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Idako natin ang ating mga sarili from darkness to light.
na tanging ang salita lamang ng Panginoon Diyos ayon sa banal na kasulatan, hindi po tayo lalabas. Dito lamang po tayo babatay. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Sa isang banal na gawain ito, na Diyos lamang ang maparangalan, Diyos lamang ang may tanghal, Diyos lamang ang siyang patuloy na ating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Aming Diyos na nasa langit, ang mayakda ng buhay at kamatayan, amin pong kinikilala na ikaw ang bukal na tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo po iyong kaaliwan para sa mga kapatid naming namimighati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, sa kabiyak, sa ina ng tahanan, sa kapatid, sa isang kaibigan. Panginoon, kaya karapat-dapat lamang, Panginoon, na sambahin kayo, Panginoon. Itaas kayo, parangalan kayo, Panginoon. Tulungan mo kaming lubusang magtiwala sa iyong kalooban para sa amin nang sa kayo ng aming pagpanaw sa mundong ito, masumpungan at malulahating tahanan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Ang Panginoon Diyos ay tinatawag na agape. The unconditional love, yung hindi nanghihingi ng kapalit. Yan ang pag-ibig ni Kristo Jesus sa atin. Kaya nga po ang kaligtasan ay hindi binabayaran. Kaya nga po ang biyaya ay para sa lahat sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi po ng ating sariling gawa. Kasi kung sariling gawa, yung mayaman pwedeng gumawa ng mabuti, pero ang katanungan, may Kristo ba siya sa puso niya? May Panginoon ba siya sa puso niya? Lahat pwedeng gumawa ng mabuti, pero ang katanungan, may Kristo ba siya sa puso niya? Kaya nga po, kung tinitan natin ang Biblia, sabi na Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa pamantayan ng Diyos. Pero may gamot po doon. Ano ang pinagkaloob sa atin ng Diyos Ama? Nasusulat sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His begotten only Son, so that whoever believes in ang buhay niya. Maiksi lamang ang buhay, mga kapatid. Hindi natin namamalayan, nasisilaw tayo sa karamihan. Nasisilaw tayo sa ating kanya-kanyang mga karir. Ginagawa natin Panginoon ang salapi. And a time will come. Ang sabi po ng libro ng mga ngaral, doon sa huling chapter, you will be judged according to your deeds. Kaya pinagkalooban ng Diyos Ama si Kristo Jesus mismo sa atin, na si Kristo ang umuhusga sa atin. Ang hinihintay natin ngayon, yung promise ng Diyos Ama sa Titus 2:13, yung blessed hope. Isang mapagpala, isang biyayang pag-asa na tanging si Kristo lamang ang siyang magbibigay ng kapayapaan at masusumpukan natin ang tunay na kagalakan. Sa Kanya lamang, wala na pong iba. Wala na pong iba. Kaya aliin natin na hindi aksidente ang araw na ito na nakapagiling tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil walang relihiyon na makakapagligtas natin, kundi ang repent. Maniwala tayo kay Kristo Jesus lamang, na siya lamang ipinadala ng Diyos Ama sa atin, na siyang magbibigay ng tunay na kapayapaan at kaligtasan sa bawat isa. Napagtagumpayan ni Ate Roxeline ang lahat. Napagtagumpayan niya ang pagtakbo sa buhay na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos. Maraming pagpapalang dumating sa buhay niya. Nagkaroon siya ng pamilya, umukit sila ng kanilang mga pangarap sa buhay. Nagkaroon ng mga anak. The broken to love. If I fail,
that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay ay sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Yan po ang pangako ng Diyos Ama sa atin. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahinday niya ako sa lumpiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na bangkisan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kagapay. Ang tungkod mo ay pamalo, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking panghatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Tapat po ang Panginoon Diyos na hindi man tayo karapat-dapat, pero minamarapat niya. Wala mang karapat-dapat sa walang Panginoon Diyos. Nilalang lamang po tayo. May tunay na may-ari po sa atin. It's just a matter of acceptance. No? Acceptance lamang po yan. Kung tayo ibabad sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos, matatanggap natin ang kanyang kalooban. Isang kabiyak, alam natin, isang pamilya ang namimigati. Sabi ng libro ng mga ngaral, merong oras ng kapanganakan, may oras ng kamatayan. Tanggapin natin ang katotohanan. Ano mang mayroon tayo, hindi sa atin ito. Hiram lang natin ito. Ano man ang ating suot, ano man ang pera natin sa bulsa, ano man pag-aari natin, yung kotse natin, after 50 years, wala na yan. Mga tahanan natin, after 100 years, iba na ang may-ari niyan. Yung mga lupa natin na hektarya, after 100 years, naibenta na yan. The question is, nasaan kaya tayo noong at the time? Ano bang mayroon tayo? Career, fame, pera, salapi, wala yan. Wala yan. Kaya habang andito tayo sa mundong ibabaw, mag-impok tayo. Mag-impok tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Yun lamang po. And a time will come in His perfect time. Uuwi tayo sa Kanya. Aalis tayo sa mundong ibabaw. Uuwi tayo sa Kanya. Ako, tayong lahat. At doon, Revelation, Kapitulo 21, versikulo 4, sabi niya, wala nang hapdi, wala nang luha, wala nang lungkot. Doon, kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Basahin niyo po ang Biblia. Hindi po marites yan. Nasa Bible po yan. Nasa Bible po. Kuya Hill, bukas aalis na siya at
aalis na siya. At alam ko, ang Panginoon Diyos ay patatatagin ka. Malalampasan mo to. Malalampasan mo to. At napagtagumpayan ni Ate Roxy ang lahat, sa iisang buhay lang. No? Iisang buhay lang po. Bakit po kaya iisang buhay lang? Tandaan po natin to. Si Kristo minsan lang dumating. Hindi na po siya muling ipapako pa. Hindi na muling ipapako si Kristo. Si Kristo darating para husgahan tayo sa blessed hope sa Titus 2:13. Kaya sa buhay natin, huwag na natin hayaan na ibilagpas sa panibagong kahihiyan ang ating Panginoong Jesucristo. Ang simbolo ng pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin, ang krus na kung saan doon pinahirapan ng nag-iisang buktong na anak ng ating Panginoon, ang ating Diyos Ama. Kuya Hill, isang ama ng tahanan, alam ko nagdadalamhati kanyang puso. Bukas sa alis ng kabiyak niya, bumuo sila ng pangarap, natutong mangarap para sa kanilang mga anak, at naranasan nila ang pagyakap, ang biyaya ng Panginoon Diyos sa kanila. Ilang taon pa yung muhin? Ilan tayo makasama? Kung gaano mo kakilala si Ate Roxy? Yung mga bata, maliliit pa, nung time na mawala siya, pinanuhan ko yung mga bata na tulong-tulong tayo dahil wala na si Mami. Si Mami malamang masaya na siya, Kuya Hill, masakit pero Diyos pa rin ang gagamot sa kanang hapdi at sugat na iiwan niya. Nakita ko rin kung paano ka naging family-oriented. Sa panganay, bukas, alis na si Mama. Sabi mo siya. Ayaw na sa mga. Mag-message ka naman mo. Mag-message sa Mama. Okay? Since na lagi natin iisipin, tatandaan ko, Jeremiah 29:11 ang kasagutan dyan. Di ba? Sabi ng Panginoon Diyos sabi niya, sa 29:11, sabi niya, "For I have the plans for you, declares the Lord," sabi niya, "not to harm you, not to destroy you, but to prosper you and give you hope and future." Nangako ang Panginoon Diyos, di po ba tayo bilang nilalang, in good times, even in bad times, we have to praise God always. Kuya Hill, from the Angko family, our deepest sympathy and condolences sa pagkawala ng sister wife niya. To God be all the glory. Tayo po yung muling tumayo at Katapatan mo, Diyos, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay ialay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso.
Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawid kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawala. Sabi na mamimiss ko si Mami at may kailang naging pagsasama. For my little sister. Jay is an incredible sister. Her sense of humor and endearing attitude brought so much joy to our lives. She's very honest, giving straightforward answers that others might shy away from. She had a unique way of expressing her feelings, never hesitate to ask for what she wanted, especially during the holidays. Her thoughtfulness in sending goodies and pastries home is just one of the many ways she showed her love. She is a wonderful mom. She prioritized her kids and ensured that they love and secure. She never asked for help because she wanted them to grow up knowing they were truly cared for. Her strength and dedications were admirable. I also want to extend my heartfelt thanks to Hill. Your unwavering support during challenging times meant the world to her. You stood by her side, showing incredible patience and understanding. Your love for her was evident, and you fulfilled every promise you made in your wedding vows, even when times were tough. And thank you very much for loving her and for taking care of her so beautifully. And for the kids, always remember and cherish the happy moments you have with your mom. You may experience obstacles, but for sure, at the end, you will be rewarded. Keep your mom proud of you as always. Bertina Weng and Sister Weng. Gusto ka na. Hindi ka man nagpaparamdam sa akin sa mga panaginip o kahit magpakita ka man sana. I tried my very best, pero siguro hanggang doon na lang. Alam ko kung gano'n namamahal. Nawalan ako ng kaaway, kaibigan, katuwang sa buhay. Kailangan ng mga anak natin at kasama, sana gabayan mo kami sa araw-araw. Ikaw na yung pangalawang angel naman sa taas. Mabigat man sa dibdib, pero kailangan tanggapin ang iyong pagkawala. Alam mo naman na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para lang ma-survive natin. But so happen and very painful na nawala ka na. Masasabi ko lang na gagabayan ko yung mga bata. Sana tulungan mo kami sa araw-araw. I-guide mo rin sila hanggang sa sila sa mga decision making nila. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila pababayaan. Yun lang. Mahal na mahal kita. Kung meron mang ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin. Kung meron akong wish na i-request ko na kaso siguro kagustuhan na ng Diyos na ikaw ay pahinga para wala ng sakit na nararamdaman.
nakita ko lahat na mula registration, surgery, blood transfusion, platelet, paghahanap ng platelet, sobrang hirap. Yun na lang, I love you. Pati yung mga bata, mahal na mahal ka ng mga bata. Huwag mo silang aalala. Hanggang ngayon hindi ko pa matanggap uli yung nangyari kasi parang ang bilis lang and ang unexpected. Nung Sunday kasi parang nakakausap ko lang si mami na parang usual na usapan namin na kamustahan, sa kwarto mo, ganyan. So, hindi ko talaga expect yung nangyari ng Monday kasi naliligo ako tapos biglang tumawag si Daddy. And di talaga ako makapaniwala doon kasi nanginginig ako pati yung tulog ko, paan nanginginig. Hindi ako makapagsalita. Inisip ko na kung sana panaginip lang ako. Ilang oras ako umiiyak kasi hindi ko talaga tanggapin ang nangyari kasi iniisip ko na parang ang dami ko pang gustong sabihin sa mami ko na yun, expect ko na lang sana sabihin sa kanya after ng surgery niya. Tapos, ayun, pag pumasok pa rin ako sa school the next day, kaso parang yung physical body ko nandoon, mentally wala ako. Makikita na lang na lulutang, tapos mapapait na lang ako basta-basta sa mga klase ko. Parang yung pinaka-tanong sa sarili ko na is, bakit si Mami, bakit sa kanya pa nangyari yun? Marami lang ibang sa mga tao, pero bakit siya? Tapos, ngayon, wala na si Mami. Paano ko ba go forward yan? Sa hindi masaya araw, parang nagigilty ako kasi hindi ko alam na ganun pala pinagdadaanan ni Mami. Kasi kapag kausap ko siya, imbes na about sa sarili niya, about sa akin, kausap ako sa school, ganun yung usapan namin. Tapos nadama ka sa plans ka niya yung pinagdadaanan niya. Nagigilty ako lang siya. Pero as days pass by, parang nakikita ko na si Mami, gusto niya huwag kami magpalila sa kanya. Na ginawa niya yun para mag-focus kami sa studies namin. And marami pa akong pangarap kasama si Mami. Sinasabi sa akin kapag nagtatrabaho na ako or nag-graduate na ako, parang yun, ipag kami sa iba-ibang bansa. Magta-travel kami kasama si Tam. Tapos, hindi ko talaga expect. Hanggang sa, yun, na-realize ko na, sabi kasi ng teacher ko, wala dito sa mundo. Kahit pa paano meron. Parang naisip ko na, ayaw isipin na wala na si Mami. Iniisip ko na nandito pa rin siya. Pero, in a different form lang na pagkakausapin ko, hindi siya masaksakan, pero nandito pa rin siya kasama natin. Yun yung way na I'll choose to go forward. And I hope na sana alam ni Mami na mahal ko siya. Sobrang nag-aaway kami doon. Kahit sobrang pa-pride ako. Sana alam niya lang. Sobrang nahihiya talaga ako ng isang sa amin. Hindi ko naman tanda kung kailan yung last time na sinabi ko kay Mami na I love you. Kaya sana alam na marami nagmamahal sa iyo. So, may she wanted to tell us na makatatag lang kami.
Kapag lumuluha ang mahal mong sanggol, ika'y dumaraman. At kung mayroong karamdaman, inay, ikaw ay luhaan. Ang iyong gagawin ay hindi malaman sa anak mong mahal. Pag may lamok, tubog hawin, masuyo mong hahagasin. Sa buong magdamag, sa lamig ng hangin, ako'y yayakapin. Ang isang asawa, mga kasintahan, kay daling hanapin sa balat ng lupa ay matatagpuan. Ngunit ang isang ina, pag pumanaw upang makita mo, muli kang isilang. Dakila ka, inay, o sa akin, uliran at dapat mahalin. Pag ika'y mawalay sa aking piling, ano ang gagawin? Ang yaman ay di kailangan kung wala ka, o aking inay. Sa mundong ibabaw, wala kang kapantay, dakila ka, inay. Sa mundong ibabaw, wala kang kapantay, dakila ka, inay. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already
bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamdam. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligay ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangarap
nasuyo ng bituin, di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko
and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your nel light cuore resterà, and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede When c'è, shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza, ognuno dia una mano al suo vicino, simbolo di pace, di fraternità, la forza che ci dà We ask that life be il kind desiderio che and watch us from above. ognuno trovi amore We hope it's all we'll find. intorno e dentro sé. Another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every child, need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. e la fede che hai acceso in noi, sento che ci salverà.
Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalitan sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Diyos ay At ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin. As little children, we would dream of Christmas morn and all our gifts and toys we knew we'd find, but we never realized, oh baby boy, one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died to a world
was lost, he gave all he could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more of our gifts and giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung dying in the rain because of love, because of love, because of love. We are the reason that he gave his life. Jesus suffered and died to a world that was lost. He gave all he could give to show us the reason to live, to live, to live. Every time I see the cross, I'm reminded that he gave his life for you and me. We are the reason that he gave his life. We are the reason why the Lord suffered and died to a world that was lost. He gave all he could give to show us the reason to live. We are the reason, but he is the reason we live. Thank you, my Jesus. We thank you, Lord, my Jesus. We thank you for dying for my sin. Oh Lord, we thank you, my Jesus. Thank you, thank you. You're worthy to be praised. You're worthy to be praised. We glorify, glorify your name. We glorify your name.